Talaga namang nakakabilib ang sipag at dedikasyon ni Kathryn Bernardo. Kahit gaano siya ka-busy, laging may oras para sa kanyang sarili. At kitang-kita ang pagmamahal niya sa kanyang mga fans. Ang pagiging hands-on niya sa mga ganap tulad ng kanyang Style Team Cats Closet Team Out na sinundan pa ng gym workout ay nagpapakita ng kanyang commitment at pagiging healthy at fit. Mas lalo pang napansin ng mga netizen ang kanyang energy at drive. Kaya naman, ang mga komento ay nagsasabing baka ito na ang paghahanda ni Kathryn para sa kanyang pagrampa sa Bean Star-studded underwear fashion show. Mukhang ready na siya para sa isang grand moment sa SM MOA Arena. Laking saya talaga ng mga fans niya na matutunghayan ang lahat ng ito at pati ang sorpresa nilang birthday celebration ay nagpapakita ng genuine support at pagmamahal nila kay Kathryn Bernardo. Sa balitang ito, maaring maidagdag ang aspeto ng personal na karakter ni Kathryn Bernardo na hindi lang sa kanyang workout ethics kundi pati na rin sa kanyang relasyon sa mga fans. Si Kathryn ay hindi lang isang actress kundi isang inspiration din sa mga tao. Hindi lang sa industriya ng showbiz kundi pati na rin sa mga netizen at kabataan. Halimbawa, ang kanyang pagiging hands-on sa mga event tulad ng Style Team Cats Closed Clean Out ay hindi lang nagpapakita ng kanyang pagiging business-minded kundi pati na rin ng kanyang pagpapahalaga sa fans at sa kanilang suporta. Mas pinipili niyang personal na makipag-ugnayan sa kanila kaya't kahit pagod na, hindi siya nagdadalawang isip na maglaan ng oras para sa kanila. Maaari ring i-highlight ang epekto ng kanyang mga ganap sa kanyang fitness journey. Sa kabila ng hectic na schedule, pinapakita ni Kathryn na mahalaga ang self-care at mental health. Hindi lang siya aktibo sa trabaho kundi may time siya para sa sariling well-being at pagpapalakas ng katawan na isang magandang halimbawa ng holistic lifestyle na dapat tularan ng iba. At syempre ang mga fans ay patuloy na nasisiyahan sa tuwing may mga espesyal na moment silang kasama si Kathryn tulad ng surprise birthday celebration. Kaya't hindi nakataka-taka kung bakit siya patuloy na minamahal at sinubaybayan ng marami. It's the balance between work, fitness, and fun love that makes Kathryn a true role model. Ang balitang ito ay talagang nagpapakita ng kahangahangang work ethic at dedikasyon ni Kathryn Bernardo. Makikita na hindi lang siya isang successful na actress, kundi isang tao na marunong mag-balance ng kanyang personalidad na buhay, karera at pagpapahalaga sa kanyang mga fans. Kahit na sobrang abala niya sa mga proyekto at event, naglalaan pa siya ng oras para mag-workout at mag-alaga ng kanyang kalusugan. Ang kanyang pag-organisa ng Style Team Cats Closet Clean Out at ang pagsama ng kanyang fans sa espesyal na pagdiriwang ng kanyang 29th birthday ay nagpapakita na hindi siya nakakalimot sa mga taong sumusuporta sa kanya. Nakatutuwang isipin na pati sa kabila ng pagiging busy, ang mga ganitong gesture ay nagpapakita ng kanyang malasakit at pagpapahalaga sa kanilang mga pagmamahal. Ang pagiging physically fit ni Kathryn, pati na rin ang paghahanda niya sa Binge Underwear Fashion Show ay isang magandang halimbawa na ang pagiging maligaya at successful sa trabaho ay maaring magsama ng self-care at commitment sa kalusugan. Malaki ang impact ng ganitong klaseng lifestyle, hindi lang sa kanyang fans kundi pati na rin sa mga kabataang sumusunod sa kanya. Kaya't masasabi ko na si Kathryn Bernardo ay isang tunay na inspirasyon hindi lang sa kanyang mga tagahanga, kundi sa lahat ng tao na naglalayo na magkaroon ng balance at a fulfilled na buhay habang binibigyan pa ng halaga ang sarili at ang mga taong sumusuporta sa kanila. Papasok naman yung picture nung Alden and Kathryn, di namin napag-usapan ka. Ayan sabay na naman daw nung Saturday. Bakit best in jacket sila pareho? Titig na mainit naman daw.
For the fans. Bakit wala? Ay, oo nga. Alam mo talagang... Hindi, totoo. Lagi silang may ganyan eh. Yung wavelength kasi nung dalawang ito, yung parehas ng thinking nila. And siguro dahil matagal nagsama, kaya halos iisa rin ang kanilang mga trip sa buhay pagdating sa pananamit, di ba? Hindi, at least yung mga fans, to be honest, wala naman akong, doon ayokong basagin yung trip ng mga fans. Kasi yan ang nagpapasaya sa kanila. The fact na nakita nila, parehas na naman sila naka-jacket on the same oras na naman ng araw. So, baka nagkatawagan sila, mag-jacket ako, tapos pag may nag-post, para sa may kita. ayun, okay. Oo, at least, di ba? At least wala na masyadong demand ngayon na dapat umamin, dapat ganito, dapat ganyan. At saka kahit sa mga ganyang pagkakataon lang naman, kumbaga, magsabay pa rin silang dalawa, kahit hindi intentional. Sige, hindi po namin talaga babasagin ang inyong mga trip dahil kami rin naman, gusto rin naman namin na sila talaga yung magkatuloy. Who knows? Oo, pero yung nilabas sa Abante itong week itong Sunday yung parang tinanong si Alden at ayaw niya talaga magsalita. Ay, tikom muna ang bibig niya That's something, di ba? Yung tinanong siya kung nanligaw, tumigil sa panliligaw, ayaw niya talaga sumagot. Anyway, moving malalaman on. din naman natin yung balang araw. Eto na, kung bibili ka, anong bibilin mo kay Catherine at anong gagawin mo sa bibilin mo? Wala pa akong naiisip na bilhin. Siguro pag nakita ko na lang. Ikaw ba? Hindi, siguro kaya lang I'm sure medyo pricey rin yung mga gowns. Oo nga, ayan. Lalo kung mga ginamit sa kasi meron naman tigto 200, 300, 500. 50 pesos pa nga Yung mga blazer niya, mura kung tutusin. Mga Balmain, yung 35,000 daw yata o 45,000. Ewan ko magkano. Ang bibilin ko kay... yung ginamit sa promo nila ni Alden, yung kulay blue, yung magkasama sila ni Alden. And kasi may picture naman Tapos mapipirmahan ko talaga kay Catherine. Tapos magbibilang ako ng mga ilang tao. Alam mo kung... And then I'll sell kung hindi lang ako nagpunta ng Baras kahapon, baka pumunta ako dyan. Talaga? Nagano ako. Bumili ako. Siguro ang daming pila dyan, haba. Oo nga ba? Kaya lang kasi Mahaba ng limited pila. yung time Oo nga, hanggang 6 Tsaka talaga medyo may talagang 11 a.m. to 6 p.m. lang siya. At the same time, bawal vlogging pero sa nakita mo, halos lahat ng fans may camera. Hindi mo na makakontrol kung kung sino ba nagba-vlog or hindi. Pero may limit lang naman Isang beses ka lang papasok. Correct. Kumbaga meron kang wristband. And yung iba, mga minsan lang isinuot. Yung iba, hindi pa nasusuot. Tsaka kompleto, may sapatos. Ayan yung Balmain na... Balenciaga ba yan? Pero pag ganyan siguro, mahal yan Balmain. Oo, mahal na yan. Siguro ganyan. Pero, ang gusto kong bilhin kasi yung suot ni Catherine. Yan mismo. Yung pula na yan. Ay, wow. Sasabihin ko sa kay Catherine, akin nabilin ko na lang yan. Okay, bigay mo na lang sa akin. Tingin mo sa price, magkano, halimbawa gown na pinakamaganda, magkano binibenta? Idea. Siguro mga 3,000. Hindi, more yan. More yung gown. Kasi yung blazer lang, 500 Ano 500? Isa halimbawa mga blazer, blouse, may ganung price. Mura? Mahal yung 3,000? Mas mahal pa dapat. Kung ikaw si Catherine, magbebenta ka ba ng 3,000? Hindi, kung ako naman, kasi pamigay naman halos, ayan, yung maganda rin yan. Yan, gown talaga. Ayun. Ginamit niya yan ginamit Tsaka may resibo yan, may picture yan Catherine Bernardo yan, 1.6 billion ang kinita ng movie niyan. And number 1 siya when it comes to sa dami, ang naisip ko lang talaga, sa dami ng mga damit ni Catherine, pwede na siyang magtayo ng store para kanyang prila. Bakit nga ba hindi? Kaya lahat ng mga gamit niya, doon niya na ibabagsak. Parang ukay-ukay, pero actually hindi naman ukay-ukay ito dahil may mga bago Tsaka lang yan. Alam mo naman ang artista, isang best lang ginagamit ang damit. Kaya mga payat lang ang pwedeng bumili dyan. Kasi size mo, lahat halos yan. Ang dami magaganda. Kahit yung mga boots, ano kaya size ng paa ni Catherine? Malamang mga 5, 6. Lit niya mga 37. Siguro mga ganun 7. Kasya sa akin. 7 sa girl? Oo, 7 sa girl. Ganyan. Ang dami Grabe Kaya nga. Well, anyways, mostly for mga fans Saturday lang yan, pero wala pa yung Sunday natin. Mas marami siyempre. Alam mo, sa susunod, ang gagawin siguro dapat ng team, hindi ko alam kung paano ginawa yan magbukas sila sa online and then kung sino man yung pupunta, doon na lang kukuha ng ticket, ng number.
Para at least wala ng pila. Ay, meron din naman pila para dire-diretso, hindi na mamimigay ng gano'n. Pero kung sana... Tsaka kung anong oras, kung anong araw, yung mga ganyan. Pero sana wag ibenta lahat yung mga classic na gown. Yung mga ginamit niya mga special moments sa kanya. Kasi balang araw, pwede mo maisip na magkaroon ng museum for Catherine eh, 'di ba? Parang si Ate Guy, 'di ba, naka-stock lahat nung gamit niya talaga. So aayusin na lang yun for sure. Oo, Kasi nobla. sayang din eh. At siguro naman nakatabi na yung mga yun, like yung sinuot niya sa pelikulang Hello Love, Goodbye. Yung mga ganun, lahat siguro ng mga historical moments Yun nga eh, niya. kasi sa level ni Catherine, in Pero time yung mga- pwede siyang gumawa ng ganun eh. Pero yung mga sinusuot niya lang sa mga events, mga awards Yun nga night, eh. hindi siya so okay lang na ibenta. Talaga? Ako Oo. nangihinayang ako dun sa gown na blue nang nabenta yata for, hindi ko sure, pero medyo Pricey din. oo. Kaya lang, sana wag kasi maraming nagkagusto dun, tsaka parang yon, tama, historical, yung term na historical, kasi nga, merong special o soft spot yun sa puso ng mga fans. Yun. Well, siguro nangangailangan ng pera si Catherine. Naubos na yung 1 billion. Hindi pa nga siguro nakukuha yung bonus. Sa palagay mo, hindi pa nakukuha yung bonus. Matagal yung mga 3 months after pa. Oh my gosh! Dapat, hoy, Star Cinema! Hindi, Pero naman tayo. marami silang eh. O Star Cinema, kumita Eh, na kaibigay nyo na kinakatrit Alden yung kanilang bonus. Si Alden, sure na yun kasi meron siyang share, di ba? Oo. Sana mag-part 2, no, si Catherine. Tapos, at haba-habaan niya naman. Gawin niya naman 1 week or 4 days. ito. ganun. Oo. Doon na lang sa condo na binili niya na hindi pa niya pinatitirhan o hindi niya pa pinaparent. Well, Ikaw ba? Ako gusto ko mag-ukay-ukay. Kasi dami ko na ring damit. ikaw? Ikaw ba? Hindi, pinamimigay ko agad. Ako hindi. Pinamimigay sa mga pamangkin ko lahat. Kasi pag ako naniniwala sa pag hindi mo ginagamit, bigay mo na para magamit na ng iba. Ako kasi kinakailang gamitin ko pa para hindi na ako bumili ulit. Hindi kasi syempre tagal na naka-stock ko. Kung paano mo siya tinupi dati, yung pa rin siya ilang taon na. So dapat ibigay mo na. Kasi pag may mga damit ako na pwede mo namang gamitin at i-mix and match mo para makatipid ka. Total lang fashion naman. Pero kung 7 years nang nandun, okay naman. 7 years, hindi ata ako tumatagal ng 7 years. Kaya nga, pinamimigay mo na. Hanggang 5 years lang. Ako pinamimigay ko na. Mm-mm. Pero Ako meron akong mga pinamimigay ko. gowns na gawa ng mga designer at meron akong mga damit na mga gawa ng nategi kong mga kaibigan. Na designer. Hindi ko pinamimigay ng mga designer katulad ni Boying, ni Oo, yung Ramon, mga Depositario. Nandun din nagkaroon na nga ng stain yung iba eh. Yun yung sinasabi Pero hindi ko. Sana hindi si ko Catherine na- huwag nga ibenta yung mga iba. Kasi syempre, in Ay, time, tumawag si Catherine. ano daw? Huwag ka na pakilamera. Hindi, in time magagamit yon, parang pang museum talaga. For sure naman may sa like- level ni Catherine, naniniwala ako. Kasi si Ate Guy nga, yun ang hinihintay, di ba? Siguro naman meron sa mga naitabi pero hindi lahat. Kasi kung lahat yan hindi niya ipamimigay, ibebenta, baka naman kasi wala na siyang ibenta. Kasi Hindi, halos yung mga lahat. lang. Tawagan mo na nga si Mami May, na-stress ako sa Chararot!